itong ginawa nung dating senador at meron na palang silent majority, meron na palang ganong na supposedly a people's organization, parang linoloko lang tayo ng linoloko, no? Ayaw nilang maghanap ng ebidensya. Ang gusto nila, staff nila ang ombudsman para hanapin ang ebidensya at from there, tsaka mag-file ng impeachment. No? Hindi saklaw ng ombudsman si Vice President Duterte, pero itong pangalawang kaso galing rin dun sa dating senador. Hindi ko maintindihan ang pa bang plunder case ang ifa-file. Kasi sa daming papel na ginagamit niya, no? At plunder case, pero pag tiningnan mo, parang purely alleged. Walang proof. So, ang manglalabas niyan, ang ombudsman ang magiging research staff niya, investigation arm, at kung ano yung makukuha, yun ang sa tingin kong gagamitin para sa impeachment. Government agency is now the investigation arm of Mr. Trillanes. Karapatan niya yan, pero sana naman yung respetuhin natin yung mga institusyon. Kasi pwede ka naman makakuha ng accountability kung talagang merong kaso. Ngayon, kung talagang gumagawa ka lamang ng kaso at ang plano mo sa optics, biro mo, ang masasabi mo dyan, 2 plunder cases have been filed against the Vice President. So, saan mo yan gagamitin? Kukuha ng ebidensya, kung sakali, o gagamitin mong panira para sa politika sa 2028. Bakit kaya doon sa ombudsman sila hindi nila naghain ng impeachment? Kampi nila ang ombudsman. Diba? Makikita rin naman natin kung paano naging ombudsman si Secretary Boying Remulla. Yung ginawa nilang pagsasatabi ng mga issues laban sa kanya, ng mga kaso laban sa kanya, that is already tinkering with the process. And oo, totoong nagdaan siya sa JBC. Pero ang sinabi ng JBC, kailangan walang kaso, dapat may certification ka. O di ba sinet aside nung ombudsman na yon ang mga kaso ni Secretary Remulla para siya makaupo. So makikita natin yan. Yung ombudsman bribe, pero hindi nila hinabol yung nag-bribe. Anong klaseng ombudsman ka? Yung DILG secretary na kapatid niya, bribe. Hindi rin nila hinabol kung sino nag-bribe. Anong klaseng SILG ka? So ang lumalabas dito, apart from budol, bending is another legacy of this administration. Budol na, bending the law pa.